Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay ilang swail na mga UP students nag-alsabalutan na matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund. Iyak na mga scholar ng bayan, dagdag daw di umano ito sa korupsyon ng administrasyon kasama ng budget na ikinaltas mula sa kanilang universidad. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pala sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa channel namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi na nga nakapagpigil pa at tuluyan na ngang sumabog sa galit ang ilang mga walang utang na loob na mga scholar ng bayan matapos opisyal ng pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Welfare Fund. Ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulo, umarangkada na sa kalsada ang naturang mga estudyante kasama ng ilang mga makakaliwang grupo. Kasama nga dito ang Gabriela. Ayon pa sa kanila, hindi pa rin ba daw na kontento si Pangulong Bongbong Marcos, gayong ibinusa na daw di umano nito ang lahat na sanay dagdag na pondo. Mga siraulo talaga itong mga kabataan na to mga kaibigan. Ibinulsa sa bagay mga kaibigan, bulag-bulagin yung mga sa totoo lang. Sa dami ng nagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon mga kaibigan, mahigit 1 taon pa lang siya. Ang dami niya na napagawang mga bahay para sa mga nangangailangan. Di ba? Yung mga daanan pa na napagawa niya, tapos yung mga dam. Wala itong mga kaibigan. Mga nabayaran mga kasama ni yung si Raulo ba yun? Raul Manuel. Para sa UP. Dagdag pa nila kung ano ang puno ay siya rin di umano ang bunga, kung kaya't ang first family pa rin di umano ang makikinabang sa harap-harapang korupsyon na ginagawa ng pamilya sa kaban ng bayan. Ngunit isang lumalagablab na buwelta ang sumalubong sa kanila mula sa pro-government vloggers. Banat pa nila ay masyado na daw sa lason ng utak ng mga kabataang ito, kung kaya't pati ang ROTC ay mainit na ring tinutulan. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng Philippine Stars sa kanilang official website, philstar.com. Attention, some Filipino protested at Mendiola and Manila on July 18, 2023 to condemn the passing into law of the Maharlika Sovereign Wealth Fund. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, ngayong araw inirehistro ng maraming scholar ng bayan kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan ang mga panawagan na may diin ang pagtutol sa Maharlika Wealth Fund. Habang isinasagawa ang ating pagkilos, tuluyan na ngang pinirmahan ni Bongbong Marcos ang Maharlika Wealth Fund. Ilang beses na tayong harap-harapang inuuto at pinagsamantalahan ng administrasyon. Una, gamit ang mandatory ROTC na siyang magtuturo raw ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Sa katunayan, karahasan lamang ang minumulat nito sa mga kabataan. Kung tunay at nais ng administrasyon na magkaroon ng pagmamahal sa bayan ang mga kabataan, bakit hindi nila gawing makabayan, siyentipiko at makamasa ang forma ng edukasyon sa Pilipinas imbis na komersyalado, kolonyal at antidemokratiko? Pangalawa, harap-harapan na rin tayong ninakawan ng gobyerno
sa pagsusulong ng mahigit 129 million pesos na kaltas budget sa PUP maging sa iba't ibang state college and universities. Malinaw na manifestasyon ito ng pangunahing prayora ng gobyerno ay hindi lamang makawan ang kaba ng bayan, kundi nakawan din ang maliwanag na kinabukasan ang mga scholar ng bayan. Hindi nga ba't hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente at maayos na pasilidad ang PUP? Ligtas at balik na eskwela na hiling natin, bakit tayo bibigyan ng mandatory, ROTC at budget cut? Budget increase ang panawagan ng komunidad ng PUP. Bakit tayo bibigyan ng harapang pangungurakot ng administrasyon gamit ang Maharlika Wealth Fund? Sino ang makikinabang sa pandarambong na ito? Sa bare minimum, sina Marcos at mga kroni niya ang makakasasa sa kaban ng bayan habang tayo maghihirap dahil kulang sa budget ang ating pamantasan at administrasyon ay nakikinabang, at habang ang manggagawa at mga magsasaka ay naghihirayin ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito ang pagbubulsa ng administrasyon sa pundo na sana ay ginagamit para sa masa. Ipacheck natin ang Maharlika Investment Fund para iwas fake news. Kukuha ba tayo ng pensyon natin? Anong benepisyo niyan? Baka gamitin lang kung saan yan. Here are the answer. Basahin mabuti at i-share. Fact Maharlika Investment Fund. False, hindi naaayon sa its socio-economic agenda ang Maharlika Investment Fund, MIF. Fact, layunin ng MIF na palaguin ang pondo ng bayan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan din nito ay matutustusan at may papatupad din ang mga high-impact infrastructures at development project ng pamalaan na naaayon sa its socio-economic agenda ng gobyerno. False, walang makukuhang benepisyo ang mga Pilipino sa MIF. Facts, sa pamamagitan ng MIF ay madaragdagan ang kita ng bansa at ang pondo para sa mga government projects at makakatulong din ito sa paglikha ng trabaho. False, gagamitin ng MIF ang pensyon at ipon na nasa SSS, GSIS at PhilHealth. Facts, hindi makukuha ng pondo ang MIF mula sa pensyon at ipon ng publiko dahil ipinagbabawal sa mga pensyon at social funds ang mag-ambag sa MIF. False, magiging daan ang MIF upang makakurakot sa kaban ng bayan. Facts, bumuo ng gobyerno ng mga hakbang para masiguradong hindi mababahiran ng korupsyon ang MIF. May mga transparency measures gaya ng pagsasapubliko ng mga informasyon na may kinalaman sa MIF. May organisadong risk management committee, may external at internal auditors na regular na mag-check ng Maharlika Investment Corporation Board. May joint congressional oversight committee na mangangasiwa, magmumonitor at magsusuri sa pagpapatupad ng MIF. Pagsunod sa Santiago Principle, may mga mahigpit na pananagutan ang mga board members kung may pagkakasala. False, manggagaling sa bulsa ng mamamayang Pilipino ang MIF. Facts, may iba't ibang pagkukunan ng kapital ang MIF. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at mula sa unang 2 taon na mga dividendo ng BSP, bahagi ng gobyerno sa kita ng Philippine Gaming Corporation. End quote. Yung financial markets natin sa buong mundo. At meron din mga risk factors minsan na nagkakagulatan tayo tulad ng pandemic. Hindi naman inaasahan yan na mangyayari. Wala naman nakapag-forecast yan. Yung Russia-Ukraine war, medyo surprise din naman. Yung geopolitics kasi yun eh. Pero ngayon naman, medyo nag-improve yung sitwasyon sa global financial market kasi nagtrabaho na yung mga central banks despite all of those challenges, lalo na since last year. Bumababa na yung mga inflation rate. No? Yung inflation sa Amerika, the lowest in more than 2 years at 3%, no? From 4% noong previous month. Ang nag-peak po yan ng 40-year high noong Hunyo sa 9.1% kasi yung target po ng Federal Reserve nasa 2%. So malapit-lapit po sa inflation target. Ganun din po dito sa ating bansa, no? Dahil nagtrabaho din po yung mga central bank. Kahit yung local inflation po natin, yung 1-year low of 5.4%, no? At mukhang yung mga elemento, no? Yung maybe the best of intentions, yung market forces na lang po. At least yung market forces, ngayon, meron pa rin namang risk of recession sa US dahil nasa kakataas ng interest rates, no? Pero ang layunin naman po talaga nun, bakit nagtaas silang interest rates, bumagal yung ekonomiya para pampagalin din yung demand, bumaba naman yung presyo ng mga langis, bumaba yung ibang global commodities, no, in recent months, especially since last year. Kaya nakatulong din po yun sa sentiment sa market, lalo sa pagbaba ng inflation. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.